Good morning po, Bing Reyes, yung lingkod at kaibigan. Gospel Vlogging. According to the Gospel of St. Matthew, chapter 22, verses 1 to 14. Ito po yung tungkol sa the wedding feast. Ang totoo niyan, sa araw na to, pinagdiriwan din natin ang kapistano solemnity ni Saint Bartholomew at saka si Saint Nathaniel. Kaya lang, wala akong masyadong kaalaman sa kanilang mga buhay. Kaya, minarapat ko na pag-usapan ang Ebanghelyo para sa Huwebes sa ikadalawamput taon sa karaniwang panahon. Thursday in the 20th week in ordinary time. Kaysa naman yung Ebanghelyo sa kapistahan ni Saint Bartholomew sa Saint Nathaniel. So, kaya ang pinili ko, Matthew 22, 1 to 14, dahil yun ang nakatakda sa Thursday of the 20th week in ordinary time. Wedding feast. May kasalan nga magaganap. Ilagay natin anak ng hari. So, nagpadala sila ng mga imbitasyon. Mga sikat nga tao, magagarang tao, mayayaman nga tao, kilalang mga tao. Ayun na. Pagdating ng bukas, ang araw ng kasal. Ngayon, one day before the wedding feast, may mga pillars na nagsidatingan na nagpapaalam sa kanila, sorry, hindi kami makakarating. Meron kaming earlier appointment, meron kaming more important affairs, ganon. Halos lahat tumanggi at nagpasabi nga hindi sila makakarating. Kayo nga inis, na insulto, galit na galit. Tinawag niya tanang mga alipin. Tapos nagbigay siya ng kautusan. Kayong tanan mga alipin, inuutusan ko kayo sa dahilan nga mayroon tayong malaking handaan bukas at lahat ng pinadalhan ng paanyaya ay tumanggi at hindi tayo binigyan ng pagpapalaga. O kaya kalimutan na natin sila. Nais ko pumunta kayo sa lansangan, sa kalsada, sa ibang lugar palibot ng ating kaharian. At imbitahin nyo lahat nga makikita yung tao. Mga pulubi, mga lumpo, mga mahirap. Sabihin nyo may magsigayak sila dahil bukas may malaking handaan. Maliwanag ba? Maliwanag po, kaya umalis. Pumunta sa lansangan lahat, sa kalsada, at lahat na makikita nilang tao, inanin yan. Bukas ho, may malaking piging sa gaganapin sa palasyo. Inanin po kayo. Magayak lang po kayo ng katamang kasuotan para sa pagdiriwang. Sige. Sige. Salamat. Tuwang-tuwa mga tao dahil malaking kainan. Libre na. Baka nga libre pa bring house. Tapos, kinabukasan, dumating na. Nagsidatingan yung mga tao. Gaano man kahirap yung mga tao, naggayak sila ng tamang kasuotan. Malinis nga damit, maayos ang buhok, para kaaya-aya sila sa gaganapin nga pagsalo-salo. Kaya welcome. Wala, saya-saya nila. Doon sa loob, hindi man masyadong magara damit nila, pero mukha silang mayayaman na. Dahil nga, nagbihis sila, malinis tignan, presentable. Kaya hindi man mayaman, maayos tignan. Kaya tuwa yung hari, sige, tuloy kayo, salamat, nagsidatingan kayo. Yung
Samantalang, nagdiriwang, nagkakaroon ng kasayahan, kumakain lahat ng tao. May napansin yung hari. May isang tao na hindi nagbihis, hindi naggayak. Yung damit siya pang, hindi siya nagbihis, hindi siya naganda. Ang dungis niya. At parang kung ikaw katabi niya, mandidiri ka sa kanya. Ganun. Kaya nagalit ang hari. Nilapitan niya yung lalaki. Lapastangan ka. Hindi ka ba sinabihan? Ang dadaluhan mo ay isang piging. Isang malaking piging, malaking handaan. At hindi ka ba sinabihan na maggayak ka? Maganda ka para sa okasyon. Yun yung katagang, did you prepare for the occasion? Yun yun. Nag-ayos ka ba? Nagbihis ka ba? Para sa gaganapin nga salo-salo. Hindi nakasagot ang lalaki. Kaya, tinawag ng hari ang mga sundalo. Mga sundalo, huliin niyo siya. Lapastan. Nagbigay na nga tayo ng magandang loob. Bastos, hindi ninanda sarili niya. Itali. At itapon sa labas. Yun, tinali. Bisbit ng 4 na sundalo. Dinala. Yun po. Ang ibig sabihin, unang ibig sabihin ng Ebanghelyo is, yung piging na salo-salong inihanda para sana yun sa mga inimbitahan na tumanggi. Yung inimbitahan, yun po ang mga bayan ng Israel. Mga mahal ng Diyos. Ngunit, dahil naligaw sila ng landas, dahil meron na silang sariling daan, sariling buhay nga tinatahak, tinanggihan nila. Dito lang kami. Salamat, salamat. Nainsulto ang Diyos. Kung sino pa yung mga tinatawag, sila pang tumanggi. Kaya yung hindi mga kasali, yung hindi sana mga kasali, doon binuksan ang career para sa kanila. Tayo yun. Yung mga alipustang anak, mga anak na makasalanan, tayo yun. Kaya binuksan ang langit para sa atin. At sinabihan tayo, maggayak, maghanda para sa gagawing pagdiriwang. Kaya yung kataga, did you not prepare for the said occasion? Hindi ka ba naggayak, naghanda, nagayos para sa dadaluhan mo? Ang tanong, dadalo ka lang ng piging, kailangan ka pa ba mag-ayos? Kain lang naman tayo. Opo, kailangan po. Lalo na kung alam natin, nga nag-imbita sa atin, ay mas mataas pa sa atin. Mas malaga pa sa atin. Ano ba tawag? Ano ba ibig sabihin ng pag-imbita sa atin? Ang ibig sabihin ng pag-imbita sa atin is one, binibigyan tayo ng halaga. Yung dati, pero tayo, wala tayo, hindi tayo kasama. Ngayon, binibigyan tayo ng halaga. At kinikilala tayo, binibigyan tayo ng halaga, pinanyanyahan tayo. Karapat dapat lang, sana, nasuklian din ito ng paghahanda, ayusin natin sarili natin sa pagharap sa kung sino man ang nagpaanyaya sa atin. Naget nyo? Yung paghahanda ay paggalang, pagkilala sa mga naganyaya sa atin. Paggalang, pagkilala sa kabutihang loob na meron siya. Kaya
bilang paggalang, ayusin natin sarili para matuwa naman siya pag makita tayo. Hindi tayo nagbihis, ang babaw natin, butas-butas pa. Okay, so, yun. Ang pagganda ng sarili ay hindi kalabisan. It is not a luxury. It is what we call decorum. Kaayusan lang yun. Magayos ka ng konti, magsuot ka malinis. Yung kaya-aya ka, tignan. At yung kaya-aya ka tignan, hindi yun kaya-aya ka tignan para sa kanila. Kaya-aya ka tignan para sa iyo. Ibig sabihin, hindi lang ginagalang mo sila. Hindi lang. Ibig sabihin, number 1 is, ginagalang mo sarili mo. Nagbibigay ka ng pagpapalaga sa sarili mo, kaya inaayos mo sarili mo. Para pag magkarap na kayo sa taong nagpaanyaya, hindi ka mahiya. Gagalangin ka din. Dahil ikaw nga, may paggalang ka sa iyo. Maayos ka na tao. Maayos ka kumilos, maayos ka gumalaw. At maayos ka humarap. Yun yung pinaka-importante. Yun yung hinahanap ng hari. Bakit hindi ka ba sinabihang magayak? Hindi ka ba sinabihang maganda? Sa gagawing piging? Were you not told to prepare for the said occasion? Yes, you were told. Ano ginawa mo? Binaliwala mo. Kala mo, pupunta ka lang sa inyong kusina. Kaya mga kawal, itali at itapon sa labas. Mga kapatid, napakalaga po ng ating pagtalima, ng ating pagtugon sa panyaya ng Panginoon. At bilang pagtugon, number 1, ayusin natin sarili natin. Number 2, hindi lang kaya-aya sa ating paningin, kaya-aya din sa ilang paningin. Paningin sa iba. Sa ganitong gawi, meron tayong tinatawag nga self-respect, paggalang sa sarili. At kung meron kang paggalang sa sarili, automatic gagalangin ka ng iba. At hindi ka mahihiyang humarap sa Panginoon dahil nagsikap kang magayos, nagsikap kang magayak, nagsikap kang maganda para matuwa ka sa inyong pagharap dahil matutuwa din siya. Siguro, huwag na natin masyadong palalimin pa. Sa next time, yung kasunod yun, pagpapalalim pa. Pero sa ngayon, are you not prepared for the said occasion? You were told. What did you do? Did you prepare? Nagagayak ba tayo at taghahanda para sa pagharap natin sa ating Panginoon? Kailangan yun. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. God bless us all.